What's up mga repa? This is Kuya Nikki again, nagbabalik, and today tayo nagluto ng Bicol style na dinuguan. So sa video na to, ibabagi ko sa inyo ang aking step-by-step procedure and recipe kung paano ko niluto ito. So paano mga repa? Tara samahan nyo ko muli at akin nang ibabahagi ang pagluluto nito. Alright mga repa, simulan na natin ang pagluto ng ating Bicol style na dinuguan. So ito pala yung first step natin dito. Meron tayo ditong nyog. Yung nyog natin hindi pa ito napipiga. Ating itong iihawin or lulutuin natin sa ating apoy ng stove. So much better kung gagamit kayo dito ng baga ng uling para mas flavorful siya. So ang tawag dito ay parang tinutungan. So shout out nga pala kay Chef Chris tsaka kay Chef Rodel ng RD Food Hub. Sila ang nagturo nitong recipe nito sa akin. Sila yung mga chef from Bicol. So natikman ko kasi yung kanilang dinuguang Bicol. Pagkasarap talaga mga repa. Kaya ito ginaya natin. So after natin pabagain natin siya, ang next na gagawin natin ay i-combine natin siya sa ating dugo. Tapos dito natin pipigain. Ang inahabol kasi natin dito yung aroma na medyo tutong ng gata. Talagang nag-a-add siya ng flavor na kakaiba siya, unique siya sa mga normal na dinuguan na niluto natin. So after natin pigain yan, ang next na gagawin natin, i-strainer natin, of course, para hindi natin masama yung buo-buo ng nyog. So pa further piga natin to mga repa. Tapos we will set aside, tapos gagamitin natin later itong ating gata na merong dugo. Okay mga kaibigan, ito na yung next step natin dito. Tayo magsosote or magigisa. So meron tayong kawali, tayo magpapainit ng ating kawali, tapos sasalinan natin ito ng 2 to 3 tablespoon na mantika. Kahit anong mantika will do. Tapos inuna ko dito yung ating bawang. So gumamit ako dito ng mga 6 hanggang 8 piraso. Ating itong pinipit at ating hiniwa ng maliliit. So pag medyo naging slightly golden brown na siya, ang next na gagawin natin dito ay isasalin naman natin yung ating sibuyas. Sa sibuyas, gumamit ako ng isang large size o isang malaking sibuyas. So gigisahin natin yan hanggang sa parang mukhang nalalanta na siya o yung nabumukhang translucent. So yan, pagkatapos yan, ating susunod dito, luya. Sa luya, mga 2 kutsara or a thumb size of luya will do. So ito na naman, alam ko may kanya-kanya tayong diskarte sa pagluto ng ating dinuguan. Nagkataon lang yung aking kinonsulta chef sa Bicol at sinabi sa akin gumamit siya ng luya dito. Kaya ako hinaluan ito at hindi ko naman dinamihan para hindi ma-overpower yung lasa ng ating dinuguan. Pagkatapos na natin itong sinalinan ng 2 kutsarang patis. So dito ko na sinisimulan ng aking paglalagay ng patis. Hinahalo ko na agad sa paggigisa. Bakit? Wala, para lang mangamoy sa kapitbahay yung aking ginigisa. Joke lang. Tapos nilagyan ko rin siya ng 3 siling haba. Yung siling haba ko dito, ang purpose ito, hindi para magpaangang. Kinukuha ko dito yung aroma ng ating siling haba na talagang nagpapabango at lalo nakakagana kainin yung ating dinuguan. Pagkatapos yan, meron ako ditong siguro 1 1/2 na kilo na pork kasim. Kasi naluan ko rin siya ng konting pork liempo para medyo may fats din siya. Mas madaling, mas malasa yun So ito, ating itong gigisahin. So yung iba naman pagka nagluluto nito, gustong gumamit ng laman loob. So depende sa inyo kung anong preferred yung gamitin na pork sa inyong dinuguan. Ako, gumamit ako nito kasi pamilya ko kakain, may batang kakain. So gigisahin ko lang to. In a while, ang gagawin natin dito ay lalagyan natin siya ng rock salt. Pero before that, ito, according sa aking video, naglagay muna ako ng ground black pepper. Sa ground black pepper, naglagay ako siguro ng mga 1 to 2 teaspoon. So, ayan, ating itong tinitimplahan muna ng ground black pepper. Then eventually, lalagyan ko siya ng rock salt maya-maya. So, ito, yung dinuguan natin, mga repa, marami talaga siyang version. Depende yan sa lugar Tulad ng susunod na natin yung dinuguang Kapampangan, sa kanila naman malabnaw, as more powerful, mas malasa naman yung kanilang suka.
So pero ngayon ang ating ginagawa ay ito, yung dinuguang bicol. So gisa-gisa pa rin tayo dito. Mas masarap to mga repa kung mas maraming sili. Talagang ang sarap kainin na aga na kainin eh. Kasi ito, naglagay ako dito ng rock salt. Yung rock salt ko, aside to sa pampaalat siya, ang ginagawa nito kasi para sa akin nagpapalabas siya ng katas. So nagtutubig siya. So ayan, akin na muna hinalo yung rock salt dito. Pagkatapos yan tinimplahan ko din ng ground black pepper. So all in all 1 to 2 teaspoon ang natimplahan dito. So ito, yung natikman ko kasing lutong bicol na na dinuguan. Sabi ko talaga ang sarap, talagang nasarapan ako. Parang sabi ko, mas masarap pa to kaysa sa version ng dinuguang Tagalog, sa totoo lang Siguro dahil sa gata yun Kasi yung tinakpan natin siya sa loob ng 5 minutes. In that way, maglalabas siya ng sarili niyang katas. Ayan naglagay ako ng rock salt kanina, di ba? So hindi ako naglagay diyan ng tubig. Talaga nagtubig ng sarili yung ating pork through the help of rock salt na a teaspoon lang. Pagkatapos siya na aking sinet aside na yung ating sili. In that way, hindi siya ma-overcook or hindi siya madurog. So later on sa panapos ng ating video, ibabalik natin siya. Pagkatapos siya nating tinimplahan ito dinagdagan ko to ng 2 cups of water. Kasi ang gagawin natin dito, palalambutin natin yung ating karne. So sa step na to, pag nagluluto kayo ng dinuguan, for me, it's not advisable na ihalo ka agad ng dugo. Mas maganda, palambutin nyo muna siya bago nyo ihalo yung inyong dugo. Pagkatapos siya, naglagay ako dito ng 1/2 cup na vinegar. So sa natikman ko kasi, dun sa pamantayan ng chef, hindi nag-overpower yung vinegar. So ating itong pinakuluan sa loob siguro ng mga 30 minutes, or hanggang maging fork tender yung ating karne. So paano nyo malalaman kung malambot na ang inyong karne? Try nyo tusukin ng tinidor. Like ito. Tinutusok natin siya. So mapapansin natin, ito ba, pag wala bang pustiso, kaya mong nguyain. Joke lang. So meaning to say, kailangan kasi any ages, kayang nguyain yung ating niluluto. Yun yung pamantayan yan. Tapos ito, naglagay ako ng isang Knorr pork cube. Yung Knorr pork cube na to, inaano na to kasi umami taste Talagang nag-e-enhance ng flavor. So kung hindi kayo gumagamit yan, okay lang naman mag-stick kayo sa patis, sa rock salt, or pwede kayong gumamit ng veggie. Nasa sa inyo yan kung anong kasanayan nyo. Tapos ito, hinalo natin gradually yung ating combined dugo and gata. So habang hinahalo natin yan, habang sinasalin natin yan, hahaluin natin to ng hahaluin. In that way, equally cook yung ating dinuguan. So talagang tiyagaan to mga repa. Sa umpisa, ilaksan nyo muna yung apoy. Pagka kumulo na, hinaan nyo na. Tapos from time to time, hahaluin nyo yan sa mahinang apoy. Mga repa, ganun ang pagluto nito. So kung kayo ay nagsimula ng alas 11, siguradong iinit ang ulo ng mga kakain sa bahay nyo dahil siguradong matatapos kayo ng lagpas alas 12 kapag niluto nyo ito. Katulad ako, medyo minadali ko na yung pagluto nito mga repa kasi medyo tinanghali ako ng pamamalengke. Tapos ayan, hinalungan ko siya ng siling haba. Ayan, pang dagdag uli ng ng aroma, parang amoy sipa talaga ng sili. Ewan ko, nagpapabango sa akin at talagang nagpapagana kumain kapag may aroma ng siling haba yung aking dinuguan. So ang ginagawa lang natin dito ay inaantay lang natin itong lumapot. Nga pala, gusto ko lang i-shoutout yung mahilig mag-comment sa akin, si Oliver. Sir, kung sino ka man, maraming salamat sa iyo, Oliver, sa iyong suporta sa aking mga vlogs. Since day 1 yata, lagi ka na nanonood ng mga videos ko So hindi ko alam kung taga-saan ka, pero maraming salamat sa iyo, Repa. Kasi ito, medyo bitin ako sa lasa, kaya nagdagdag ako ng a teaspoon of rock salt again. So ayan, again, sa pampaalat natin, kanya-kanya tayo ng kapasidad So to taste na lang ang sasabihin ko sa inyo. Ngayon, medyo binawasan ko siya ng sabaw para in that way, visually, makikita nyo yung aking niluluto. Ayan, pagka malapot na ang inyong dugo, yan ay nagsasabi na luto na almost ang inyong dinuguan. So, kung ako lang kakain nito, mas gusto ko mas malapot pa at mas nagmamatika. Pero pamilya ko yung kakain, gusto na masabaw. Kaya ganyan, masosi yung aking nilutong dinuguan. So, sa mga hindi pa nagsasubscribe, baka pwede naman mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. So, again, this is Kuya Nicky. I just wanna say thanks everyone sa inyong support. So, till next video,
Thank you and have a good day, everyone.